Sa criminal law, context is everything. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit umatras ang prosecution sa pagpapatawag kay Attorney Zulaika Lopez bilang adverse witness sa Article 4 ng impeachment. Matapos humingi ng supina, sinabi na lamang nilang ang kanyang testimonya ay redundant. But is it? Si Attorney Zulaika Lopez ang isa sa mga taong maaaring maglahad ng buong chronology ng mga pangyayari bago ang controversial press conference. At kung may isang tao makapagbibigay ng konteksto sa mga salita ngayon ay sinasabing bumubuo ng grave threats, siya iyon. Because context matters. In fact, context may determine whether a crime exists at all. Ang prosecution ay nagsasabing ang grave threats ay maaaring maganap kahit conditional ang threat. Bilang general proposition, maaaring pagtalunan iyan. Ngunit narito ang problema. To date, the Supreme Court has not laid down a definitive ruling squarely addressing whether a statement such as this, made under these particular circumstances and with these specific conditions, constitutes grave threats. Wala pa tayong controlling jurisprudence na may kaparehong factual milieu na maaaring magsilbing malinaw na gabay. At hindi rin dapat kalimutan na ang grave threats ay isang mala in se offense. Sa mga mala in se crimes, criminal intent or mens rea is indispensable. Hindi sapat na may binitawang mabibigat na salita. Kailangang mapatunayan na may criminal intent na magbanta at magdulot ng takot sa paraang pinagbabawal ng batas. That is precisely why context becomes indispensable. Ano ang nangyari bago ang pahayag? Ano ang dahilan kung bakit ito nasabi? Ano ang intensyon na nagsalita? Ano ang kabuuan ng pangyayari? These are not collateral questions. They go to the very existence of the crime. Kaya nakapagtataka na ang isang testigong maaaring magbigay ng pinakamahalagang konteksto ay hindi iprinisenta ng prosecution. Because if Attorney Zulaika Lopez can provide the missing context, then she may likewise provide the missing element necessary to determine whether Article 4 stands or fails. Sa batas, ang burden of proof ay nasa aakusa, andon sa prosecution. At sa isang mala in se offense, without proof of criminal intent, context is not optional. It is indispensable. Another day, another Regal POV.